Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. Pag-usbaw sa plitihan sa mga public transport, wala una gipa-implementar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. PUJ drivers sa Lapu-Lapu City ug Mandawi Transport Cooperative dili mosalmot sa transport strike ug mang-adlawa. Presyo sa isda ug bugas sa merkado sa Bohol misaka. Ug usa ka barbershop sa Cebu City nagtanyag og face massage service. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, ani ay breaking news. Gipugna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gitakdang usbaw sa plitihan sa mga public transport sugod ug mang-adlawa. Sa usa ka mensahe, gipasabot sa presidente nga tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East, dili matud pa panahon nga pasakaan ang plitihan sa mga pampublikong sakyanan. Bisan pa man ini, walay matud pa kabalakan ang mga nagtrabaho sa transport industry kay gipasalig sa presidente nga dungagan nila ang ayuda. Gimanduan sa presidente ang DOTR sa pagpatuman sa libreng sakay nationwide. Inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postponean muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Gikinahanglan nga mukuha una og fare matrix ang mga public transportation sa dili pa makakolekta sa aumento sa plitihan o provisional fare increase. Samtang posibleng isyuhan og show cause order sa LTFRB ang mga musalmot sa transport strike. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabtan mo sa Miliscato Tahato, PUJ operator gikan sa Dumaguete City. Sa Negros Oriental nga mukuha unta og fare matrix sa buhatan sa LTFRB Regional Office. Apan, wa pa siya mahatag tungod kay nagpaabot pa kuno ang LTFRB og kopya sa order gikan sa ilang ulohang buhatan sa di pa sila maka-issue og taripa. Ang piso nga aumento sa plitihan, dako na matud pagmatabang sa mga PUJ nga apektado sa mega fuel price hike. Maluoy mo sa mga driver kay kuan ning mahal na kayong gasolina. Dili man punta makapataas og kuan kaning pasahe kay pangayuam tag taripa. Samtang nahimamat usab nako sa sulod sa South Bus Terminal si Raymond Padilla, checker sa Calvo Bus. Matod niya nga nakasumitar na og application ang ilahang operator sa LTFRB alang sa taripa apan wa paghihapon makakuha. Og 2 pesos, mindahan na nagamay, at least naay na uminto sa per kilometer na to nga plitihan kaysa wala gyud uminto. Ang atong gasolina itong nas gawas, wa man din sa tua. Okay ra ko na. Okay raman, para nako. Sabot na lang ta. Oo. Ano kay apektado kay tanan? Oh, sabot-sabot lang ta. Gipasabot ni LTFRB 7 Regional Director Abu Samin Matuan nga kinahanglan ang taripa nga mapapilit sa mga sakyanan nga maoy basihan alang sa dugang plitihan. Kini aron adunay tamdanan o guide ang mga pasahero kung pila ang ipatuman nga fare increase. Pag meron na silang official fare matrix, ipapaskil lang nila doon sa loob ng kanilang sasakyan para makita ng ating mga commuting public. Sa pikas bahin, nangayo og pagsabot ang LTFRB gikan sa mga PUJ nga unta dili lang inayon ang paglusad og transport strike ug mga adlaw. Kini tungod kay maghatag kini og dakong kahasol sa katawhan nga parihong apektado usab sa krisis nga namugna sa tensyon sa Middle East. Wag sa nang ituloy ang ating transport strike. I can assure them that our office is always open to have a discussion with them. Kung ano man yung concerns nila, pag-usapan natin. Matod sa direktor nga posibleng isyuhan og show cause order sa LTFRB ang mga mosalmot sa wilga ug mga adlaw. Nasayran nga sugdan ang strike alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon diin pagasalmutan kini sa 500 ka mga miyembro sa piston ug mga kaalyadong grupo. Nakasaad sa ating sa kanilang franchise conditions, we can issue show cause order for them to explain kung bakit nila ginawa yun. And then doon natin titingnan kung ano yung magiging sagot nila sa ating show cause.
Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dili mosalmot sa nationwide transport strike ug mga adlaw ang mga PUJ drivers sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Kini ang dungan nga gisubay ni Nico Sereno ug Luan May Rondina. Alang sa mga miyembro sa Lama Sidoa kon Lapu-Lapu Mandawi Cebu City Drivers and Operators Association, makapasamot lang sa ilang kalisod ang pagsalmot sa nationwide transport strike ug mga adlaw. Nagpasilong sa National Transport Group nga Manibela ang Lama Sidoa. Sa Lapu-Lapu City, mukapin sa 50 kanila ang mga miyembro. Awa mi mo apel na ma'am kaya nga mo ang gikuan ron kana gyud mo panginabuhi ron nga makapalit may pamugas o pangginamos na lang kay tungod sa kuan ba kanang ato ang biyahe ron puting ka mahala na skrudo. Gani alang kanila, way epekto ang piso nga usbaw sa plitihan sa mga PUJ. Singko burag bintaha gamay. Kanang patas na siya nga kuan. Dili na sa kuan sa sumasakay samo bintaha gamay. Pero kanang piso wara gud. Watay mahimo ma'am, i-increase. Mao na lang yun na ito, dawat na lang tani. Ganiha, naabta namo kining mga miyembro sa Lama Sidoa sa Paho Terminal nga puliki sa pag-coordinate sa listahan sa ilang mga miyembro. Iduso nila kini sa LGU alang sa gikatahong ayuda alang sa transport sector. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Kingshan ni Butyag nga gipasubay niya karon ang listahan sa tanang mga tricycle drivers, PUJ drivers ug mga mananagat sa dakbayan. Matud ni Chan, gitinguha niya karon nga mahangyo ang konseho nga ma-realign ang budget alang unta sa sadsad sa kadaugan ngadto sa CSWD aron magamit nga financial assistance. From the tourism to CSWD para ma-convert to AX na. So assistance for crisis, no? Hinuon matud ni Chan, mag-agad pa sila sa guidelines sa DSWD. Kagahapon, gisugda na ang pagpangapod-apod sa tag 5,000 pesos nga fuel subsidy ngadto sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Wala pa hinoy schedule kung kanus akini ipahigayon din sa Sugbo. If in case dili bitaw kadawat appeal, only DSWD might just give to the tricycle drivers or the jeepney drivers. Ang ubang mga marginalized folks na kuan na angay po natong tabangan, mo assist na ang city. Sa ilang bahin gipahibaw sa Mandawi Transport Cooperative, dili sila musalmot sa transport strike. Ang kooperatiba, dunay kapin sa gatos ka mga units, naglakip niini ang upat ka mga intra-city routes nga mituyok sa tibuok Mandawi. Pero mga mo ang praktika, sir, dinis Mandawi, upat ka manikruta. Kung mag-apil-apil nga ng strike, sir, ning saan, di sa among LGU, nga di na mo lisod-lisoron ang mga sumasakay. Matud ni Jerez, karong adlaw nakig-alayon sila sa LTFRB para makakuha og kopya sa fare matrix. Anong kinahanglan po mga ato list doon ng atong sumasakay nga na may nag-ungong nga increase? Ako si Luan May Rondina. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. Human sa kutay sa mga pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, nisaka na usab ang mga nagunang palaliton sa lalawigan sa Bohol. Ano ang report ni Alan Domingo? Human misutoy ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sa mga gasolinahan sa Bohol, miapas usab ang pag-usbaw sa presyo sa mga isda. Sa Tagbilaran City Central Public Market, misaka gikan sa 20 ngadto sa 50 pesos ang presyo sa isda matag kilo. Sa pagkakaroon, mo presyo na gikan sa 300 ngadto sa 600 pesos ang matag kilo sa isda. Isa to gabuan nun man, minus ako na nagat tungod kay kanang mahalang krudo na gansi biya sa mudong sa laod. Apektado usab sila mga fish vendor tungod kay adunay mga mamalitay og isda nga moreklamo tungod sa kamahal sa presyo. Nabalakaw, bukuminan kayo mahal presyo niya. Kami po, mga kanindahay ma'am, naningkamot man dyan mo apas at presyo ma'am kay ijawat po na mo kay nabi po may matag-adlaw nga mayroon nun. Mga customer na usahan, mga customer masabot rapod ma'am, kung mahal ang isda. Nadyo po uban customer nga moreklamo nga. Kapamahal na uban customer. Samtang misaka na usab gikan sa 42 ngadto sa 65 pesos ang matag kilo sa bugas humay. Mo presyo na usab gikan sa 65 pesos ngadto sa 72 pesos ang matag kilo sa ganado rice. Misaka kini og 7 pesos
Ubos gihapon sa presyo sa bukid rice gikan sa 42 ngadto sa 46 pesos ang matag kilo. Wa na mosaka ang presyo sa local rice tungod sa maayong ani nini. Apan posible gihapong mupasaka ang mga negosyante sa presyo sa local rice kung magpadayon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Kauban si Clans Gabuten ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Napasok sa ilam sa bus ang driver sa motorsiklo human siya mi-overtake sa bus sa General Maximum Avenue, New Imus Road, Cebu City. Ano ang report ni Alan Domingo? Ana pa sa ilawom sa series bus ang lalaking driver sa motorsiklo dihang naagian sa video uploader nga si JD Vlog. Unang miresponde ang mga personnel sa Cebu City Transportation Office. Daling nakaresponde ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office o ginahinay o kuha ang lalaki dayon gidalas tambalanan. Ana namatod pa sa luwas nga kahimtang ang lalaki nga wa ra usab malatay sa ligid sa bus. Hinuon nakaangkon kini og mga pangusalawas. Matod sa series bus driver nga misuway og overtake ang motorista sa bus nga iyang gimaniho. Managsama sila og direksyon dihang miliko ang bus, misuway og una ang motorista hinungdan nga naigo ang motor ug nalagpot ang driver ug napasok sa ilahom. May na lang kay nakahunog dali ang series bus driver ug wa malatay ang motorista nga anaa sa ilahom. Kalit malagpaka dire. Ni-overtake siya ninyo? Ana gid siguro to kay kalit man ako, nikalit man siya og paka nga rin, pagpaka break ko. So kamong duha gikan mo sa may kurbada, Dili gikan man dito. sa may SM. Di ba? DSWD ba na? Oo. Pa-left turn. Dili siya wala. Nya pwede din na motor overtake siya wala. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Muhatag og fuel ug rice subsidy ang provincial government alang sa mga driver sa public transportation sa Subo nga apektado sa mega oil price increase. Niyang report ni Alan Domingo. Gipadayag kini ni Cebu Governor Pamela Baricuato subay sa pagpingit sa mga driver sa pagburot sa presyo sa lana. Wa pa hinuon madetalye kon pila o kanus ay panghatag ang naasong ayuda. Gawas ni mulusad usab og libreng sakay ang Kapitolyo nga gigahinan og 20 milyones pesos gikan usab sa national nga gipangayo sa LGU. Samtang gipanawagan ni Governor Baricuato ang mga negosyante nga magpakabana sa katawhan og dili mo pahimo sa higayon sa pagpaturagas sa pagpataas sa presyo sa mga palaliton. Gipahugtan niini ang monitoring sa presyo sa kalungsuran pinaagi usab sa pakigalayon sa Price Monitoring Council sa 40 ka mga lungsod. Dugang sa gobernador nga pahamtangan og silot ang mga masakpan nga mamintaha sa presyo sa mga batakang panginahanglan sa katawhan. Yun, hangyo lang unta ko sa mga retailers nga di lang data magpalabi sa ato ang pagsaka sa presyo kay luoy sa atong katawhan. We will not hesitate to take actions against them. Samtang gihulagwan ni Baricuato nga hapsera ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga trabaho sa Kapitolyo ug wa ra usab kini makaapekto sa serbisyo. So far so good. Yeah. Ako I come here at 8 o'clock and I go around and check if people are here. I'm so happy nga grabe ka diligent ang mga tao diri. Motivated kaayo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, na-stress na baka mo sa padayong pagsaka sa krudo o sa presyo usab sa mga palaliton? Ani ay usa ka barbershop sa Cebu City nga gipanig-iya ni Hughes Cooper Jade Makawili nga nagtanyag og extra service sa pagpamasahe sa naong. Sagad siyang mga kliyente nagpamasahe sa ilang naong human magpaputol og buhok. Moabot na sa kapin 1 million views online ang iyang istorya isip barbero. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Subsubag monitoring sa tagduma sa Tabunok Public Market sa mga presyo sa mga palaliton aron masiguro nga walay namaligya nga mupatong sa mas taas nga presyo sa mga nagunang palaliton. Tungsaran sa live report ni Fe Marie Dumabo. Fem?
Yes, kada adlaw ang gihimo nga price monitoring sa management sa Tabunok Public Market. Lakip na usab ang surprise inspection sa mga timbangan ug sa mga gigamit nga suga aron sa pagsiguro nga way mahitabong pagpangilad. Gisugda ng weekly price monitoring sa mga inspektor sa Tabunok Public Market sa Setyembre sa miaging tuig pa. Apan sukad sa pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa gubat sa Middle East, gihimong subsub na nilang ilang monitoring kun kada adlaw na. Ilang gihatagan og kopya ang Department of Agriculture sa resulta sa ilang monitoring matag adlaw. Naaktuhan sa Balitang Bisdak News Team si Eugene Torres, pango sa Market Operations and Maintenance, nga nagsusi sa presyo sa mga palaliton. Usa sa iyang nabantayan ang pagsaka sa presyo sa bugas gikan sa 18 pesos ngadto na sa 20 pesos ang pagsaka niini matag kilo ikumpara sa niaging semana. Sa atong gihingusgan ang pag-monitor sa mga presyo unya ug unsay atong makuan dire ug unsay atong makuha pod ato pong didtong ipasa sa DA7 nato sa regional office aron dunay comparison. Sa ilang monitoring, mupresyo na ang mga bugas gikan sa 54 pesos ngadto na sa 70 pesos ang matag kilo sa bugas humay. Samtang dul-ana sa usa ka semana nga way bugas mais nga baligya sa Tabunok Public Market. Nabalaka ang mga rice ug corn vendor nga mupresyo na unya og 60 pesos ang matag kilo sa bugas mais. Bugas mais. Oh, kaya naman. Kay para sa ako ang kanang para nga di ta kolesterol. Pagpalit nag mais dagan ayan ang gamay kay kanang magwala ra ba kuno mais na wala na gyud doon. Atong paglas niya baligya pila pang kilo ato? 52 pero katong 52 ma'am is katutong mahalon nga mais na amay nag 40 cup 45 no. Kay depende man na sa klase na ay medyo os-os nga mais nya na sa gwapa nga mahalon ug puhunan. Ang supplier ma'am ang mais Davao man gyud ni. Wala sila galingonon dito, wala kunoy tibo. Affected daw sa kato. O mga katalag ulan. Oo. Kay ulan o katong mga bagyo. Wala na 2,000 lang sako. Sakong bugas. 2,000 kapin gyud kasagaran. Duol na 3,000. Oh, dipid lang kita gyud kay di kita palabi gasto-gasto. Pamahawi kuan lang sa paniud to. Oh. Kay di lang kayo mga pinantabuntag sayo arong dito tag paniud to aron makasave ta ba. Samtang misaka na usab ang presyo sa matag kilo sa prutas, utanon, lagutmon ug mga lamas gikan sa 10 ngadto na sa 20 pesos matag kilo ang pagsaka niini karong adlaw ikumpara sa niaging semana. Ato bang taga-dalagit nga muhatod namo, moabot kay kunong krudog 120 din ako no siya mo biyahe. Din ko biyahe lang sad kay wamsan mi disbling utan nun. Oh, kay mao sa imong panginabuhian. Oh, mahal kayo eh. Lagi pagmahal ng mga nabatyagan ma'am. Mahal jud atong sa kalibo gamay lang kay mada. Mapugos yun ta kay wamtay lamay mo. Kaon. Niusos hinuon og 10 pesos ngadto na sa 20 pesos ang presyo sa karning baboy. Gikan sa 340 pesos ang kilo sa niaging semana ngadto na lang sa 330 ug 320 pesos karong adlaw. Apan misaka ang presyo sa pag-angkat sa karning manok. Hinuon sa pagkakaron nagpabilin sa 200 pesos ang kilo nga ilang ibaligya. Nga sagad, ipahangyo pa nila sa ilang mamalitay aron makabawi lang sa puhunan. O way halin mo, ususan na lang ginamo para malinan. Ay mingaw man kay pod. Mingaw. Samtang nagpabilin raw sab ang presyo sa isda matag kilo susama sa niaging semana. Samtang lakip sa striktong gimonitor sa Tabunok Public Market ang mga timbangan ug ang mga suga nga gigamit aron di kini makailad sa mga mamalitay. Wala ginay hunong ang ato ang random inspection sa mga timbangan. Bisan og ilahan na ang gidala diri gipakalibrate. So in between wala naman ta kabalo unsa na pay ilang gibuhat didto. Do na pud tay gipahimuta nga mga timbangan ng bayan sa mga strategic nga location sa ato ang merkado labi na sa karnihan, isdaan, prutasan. So ang atong mga mamalitay pwede nilang i-check ang ilahang mga napalit. Ses, kada adlaw usab ang gihimo nga inspeksyon sa mga personnel sa Talisay City Slaughterhouse. Kinaron sa pagsiguro nga mga presko nga mga karne ang gipambaligya diha sa Tabunok Public Market. Samtang way pagsaka sa presyo sa mga gipambaligyang itlog. Apan nitbutyag ang mga tigbaligya o mamaligya ay kaganihang buntag nga nipasidaan na kanila ang ilahang supplier nga gikan sa isla sa Bantayan nga posibleng sa sunod semana mumahal na usab ang presyo sa mga itlog or mupasaka sila o muminto sila sa ilang presyo sa pangbaligya tungod usab kay sa kamahal na gyud sa petrolyo. Ses?
Dagang salamat, Femari Dumabok. Nalumos pa tayo usa ka 6 anyos nga batang babay sa usa ka resort sa Barangay Tubod sa lungsod sa Minglanilla. Gingong gipakuyog ang biktima sa iyang lolo sa maong resort aron mutambong sa usa ka party sa ilang kabanay. Matud pa, nalingaw ang bata sa pagkaligo sa swimming pool ug ulahin na nga nabantayan ang bata nga nalumos na kini. Gisuwayan pa kini pagluwas ug gida sa tambalanan apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Subay niini, nagkasettle na ang pamilya ug ang resort. Pahinumdum sa kapulisan sa publiko nga bantayan gayud ang mga bata diha sa pagkaligo sa swimming pool, sa dagat ug sa bisan asa pa. Samtang sa mga resort owner usab nga responsable sa ilang mga bisita. This is not a criminal case, no? This involves torts and negligence, and we haven't found anything that will be done to anyone's having a criminal intent, no, that will lead to the drowning of the victim. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mimando ang bagong Regional Director sa LTO Region 7 nga ipasusi ang mga unclaimed ug wala ma-release nga mga plaka sa mga sakinan. Aron ma-release na kini. Bahad niya, ipatinaw kung kinsa ang responsable nganong nadugay kini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa pag-asumer niya sa katungdanan, usa sa ipatanaw ni LTO Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ang issue sa nakatambak nga mga plaka sa sakyanan. Sa impormasyon nga nadawat niya, doon na pa'y nahabilin sa mga LTO offices. Ingon man ang naasab sa mga dealers. Plano niyang libuton ang mga LTO offices sa Tibok Rehiyon 7 kung doon na pa'y wala ma-release. Ilalabas po natin yan one by one para po lahat ng sasakyan natin dito sa Region 7, lahat magkaroon na. Kung ang problema po ay LTO dahil hindi na ibigay ng maayos, file lang ko po ng administrative case sa mga taong involved. Kung ang problema po ay dealer, mag-issue po ako ng show cause order. Dapat hindi nila ginagawa yan. Mato di Dinglasan, makig-alayon sila sa mga local government units para sa releasing sa mga plaka. Ang plano ko po is to coordinate with the LGUs like a caravan. Mas maganda po kasi yun kasi pupunta ang tao doon. So kami na po magdadala sa kanila kaysa po isa-isa silang pumunta sa mga opisina natin. Si Dinglasan ang kanhi head sa Traffic Adjudication Service sa LTO Central Office. Gi-appoint nga muduma sa Central Visayas karong si manahalang. Kuyog pa niya ang kapin sa 30 ka mga enforcers gikan sa kauluhan aron mangunay sa mga operations dinhi sa rehiyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. At ang iunya sa Encantadia Chronicles Sangre, magatubang pagbalik sila si Amihan ug Hagern human sa pipila ka tuig. Magpakaaron ingnon nga si Mitena si Hagern ug nakasulod sa Lireo aron makuha ang Black Gem. Nakigkumbati si Hagern sa mga sangre hangtod miabot si Mitena. Wa magdahom ang mga sangre nga mudapig kanila si Mitena. Mapildi bakaha si Hagern sa mga sangre ilabi na kang Amihan. Kana uguban patangi sa Encantadia Chronicles Sangre pagkahuman sa 24 oras. Magpadayon ang pag-inspeksyon sa lain-laing mga negosyo sa Mandawi City bisan pa man kun karon di kinahanglang magdaginot sa gasolina para sa mga sakinan. Ano ang report ni Nico Sereno? Ipadayon ang pagsuroy aron pag-inspeksyon sa lain-laing establishmento. Kini ang gipahibaw sa taga Business Permit and Licensing Office kun BPLO sa Mandawi City. Taliwa kini sa kamanduan sa pagdaginot sa resources, labi na sa fuel sa mga sakyanan sa gobyerno. Pasabot ni BPLO Chief Attorney Lizer Malate, importante sab ang inspeksyon para masigurong nituman sa mga palisiya ang mga business establishments. Hinuon mihimo sila og adjustments para makatabang sa fuel conservation. Naalam yung mga strategy aron nga targeted ang inspection para dili pud kanaganing dako ang spread sa area aron nga makatipid pud gamay sa gasolina. And then nag-shift pud ni nga more of the motor among gamiton instead nga daghan lain-lain nga kung kinsa ray schedule usa na sa mo ang i-strategize karon. Bana-bana sa BPLO
Muabot na sa 1,000 ka mga establishmento ang nainspeksyon nila. Naragitay, kumbaga, identified based on risk, based on classification, based on mga na-issues of complaints. So, katong mga low risk ra, dili pa ito nato sila priority. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Milusad na og investigasyon ng Mandawi City Hall niadtong insidente kung diin namatay ang usa ka babay samtang galinya alang sa gihimong validation alang sa ayuda. Gihimakak nila nga dugay na respondihan ang maong pasyente. Ano ang report ni Nico Sereno? Nagpahigayon nag-investigasyon karon ang City Legal Office sa Mandawi kabahin sa insidente nga hitabo sa Barangay Upaw. Kahinumduman, Miyerkules sa miaging simana dunay babayeng biktima sa bagyong Tino ug beneficiary sa ayuda ang nawad-an og panimuot sulod sa gym sa barangay. Gihimo unta dito ang validation sa DSWD ug CSWS sa mga biktima sa baha nga may mudawat sa tag 5,000 pesos nga ayuda kundi i-schedule pa ang distribution. Giingong ni collapse ang biktima nga si Mary Chris Quizon gitabang apan namatay gyud. Sa inisyal nga pakisusi gipakita sa mga city officials ang kuha sa CCTV sa parte sa Upaw Barangay Hall kundi gihimo ang aktibidad. Gihimakak nila nga nadugay ang pagtabang sa maong babay kay duna na kunoy miresponde dihang nawad-an kini og panimuot gingong pasado alas 12 sa udto. Abot sila 12:013. Move out ang ambulance at 12:20. But in between na buhat. Sa death certificate, cardiac arrest ug urosepsis ang gikamatyan sa 31 anyos nga inahan. Sa pangutana, nganong gihimo ang validation sa mga flood victims nga nakalista naman unta daan ang ilang pangan ug di pa man kadto ang schedule sa distribution sa kwarta mismo. Same question ako gipangutana sa atong mga CSWS. Ngano nag-validate naman mo nung kailangan pa mag-verification. Mo to ilang gi-relay nako na needed man mayor kay bag-o man ni na hybrid. Ang ilang term gigamit is hybrid naman. Dili man kaning cash. Mo nang kanang tumurag reference number na. So, anyway, we'll find that out kung after sa thorough investigation ni Attorney Hirosa. Gipasalig sa syudad, manubag kung dunay mapamatud-an nga sad-an. Misaad sab ang kagamhanan sa dakbayan nga mutabang sa pamilya sa namatay sama sa iyang amahan nga nasayrang empleyado kaniadto sa syudad sud sa dugay katuigan. After sa iyang thorough investigation, kisa to'y tanaw natong liable, responsible, tagan yun natong sanction. No, mamasad to'y, I was there gahapon sa katong sahaya nga to sa Barangay Paknaan, nagsurya gyud ni Buboy mo manay angga sa amahan, hatag ta sa atong tabang personal assistance nato, plus ato siyang gipahibaw na matabang ang city, mahatag tag 49,000 no, coming from the city. Subay ni ini matud sa mayor, dunay mga ipatumang kabag-uhan sa distribution na mismo ug uban nga mga kalihukan para kalikayan nga masubli pa ang insidente. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Itandi sa nangaging mga adlaw, nagkahinay na ang hanging amihan sa nasud. Nakaapekto na lang kini sa Northern ug Central Luzon. Mamihimong masinati ang kaigang sa mas halapad nga mga lugar sa nasud apan mo apekto gihapon ang localized thunderstorms. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, anaa ang kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan sa ubang lugar sa Cebu ug sa Northern Samar. Formal nga gilusad sa City Government of Tagbilaran ang Saulog Tagbilaran 2026 uban sa pahinumdom sa ika-461st nga kasumaran sa makasaysayanong sandugo niadtong 1565 sa usa ka seremonya sa Tagbilaran City Friendship Park. Ang blood compact tali nila ni Raha Sikatuna ug ni Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi. Mao'y nagsilyo sa panaghigala tali sa mga Bulanon ug sa mga Espanyol. Ang kasaysayan sa blood compact mao'y nag-umol sa kultura ug kabilin sa Tagbilaran nga nakatabang aron mailhan ang turismo sa tibuok lalawigan. Mas makahuluganon ang Saulog karong tuiga human nahimong Grand Champion ang Tagbilaran City sa 2026 Sinulog Grand Parade sa Dakbayan sa Subo. Sa programa, gipakita usab ang reenactment sa sanduguan ni Sikatuna ug Legazpi nga mao'y labing unang Treaty of Friendship sa nasud.
Gibuksan na usab ang Sandugo Festival 2026 nga gipaabot nga dagsaan sa mga turista matag tuig. Di pa ila usab ang 15 ka mga kandidata sa Mutya sa Tagbilaran 2026 ug sa Saulog Festival King and Queen. And we want to bring in more tourists in the province of Bohol, in Tagbilaran specifically. We want to take advantage that we're far from the chaotic countries, and tourists will opt to go to Asian countries like the Philippines. And hopefully, because of the international airport, manhi sila dire sa Bohol. And with the celebration of Saulog Tagbilaran, mo ni ang atong opportunity, we'll grab this opportunity nga mga hatag o more tourists, more jobs, more livelihood for the people of Tagbilaran City. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.